Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng reaksyon tungkol po dito sa mainit na balitaktakan at kaguluhan dito po sa Kalingap community at sa Rochelle community, no. So ito na nga guys, no. Sobrang ito guys, sobrang tawag dito, sobrang mainit na issue, no, kasi actually, ang sinimulan nito, ang pagkakaalam ko, para lang naman doon sa kaguluhan, no? Number one talaga nakakapag-trigger kasi alam nyo guys, pagdating naman sa LQ, no, love quarrel or hindi pagkakaintindihan ng isang magkarelasyon is very normal lang naman yon, no? At saka, kumbaga, very common na nangyayari, no, sa dalawang taong nagmamahalan. Kumbaga, normal lang yung mga away-away at tampuhan kasi yun yung spice, no, ng relasyon. Yun yung asin at betsin para makuha mo talaga yung perfect na timpla para masukat kung hanggang saan talaga yung tibay ng pagmamahal at tiwala sa bawat isa, no? Which is very normal nga sabi ko. Pero parang nag-trigger kasi doon sa yung hindi pagsuot ng singsing at kwintas hanggang sa ang dami ng sumausaw hanggang sa lumaki. And to the point na nag-live na si Kuya Bal at in-announce na hinog na daw si Dodong Ruel at kailangan ng pitasin, no? At nakikitaan nga ito ng kaya na niyang mamuno sa kanyang community, 'di ba? So kailangan na niyang ihiwalay sa Kalingap, no? Tapos hanggang sa dumami na, ang dami ng nag-second demotion, ang dami na nag-content, hanggang sa nagsalita si Dodong Ruel na hindi siya alis sa Kalingap. The reason na tumatanaw siya ng utang na loob, at the same time, dyan daw sila nakilala ni Rochelle, which is tama naman. Pero ako naman, no, bilang tito niya, yung founder ng Kalingap, 'di ba, na siya na mismo ang nagsabi. Hindi po take note hindi po si Dodong Ruel ang nagsabi na aalis siya sa Kalingap, kundi si Kuya Bal po ang nagsabi na pwede na, hinog na, pwede nang pitasin at pwede nang ihiwalay sa Kalingap, 'di ba? Pero para sa akin, hindi naman ibig sabihin ng Dodong Ruel na kung humiwalay ka sa Kalingap mapuputol na rin yung pagiging magkapamilya ninyo. Hindi naman ibig sabihin na pag umalis ka sa Kalingap ay wala ka ng utang na loob, 'di ba? So nandiyan lang 'yan. Ang utang na loob, wala pong kabayaran 'yan, wala pong halaga 'yan, no? Andiyan lang 'yan sa puso at sa utak. Importante ay tinatanaw mo talaga, no? Hindi lang by words kundi by action. And walang halaga yung utang na loob kasi kung meron lang, kung pwede nga lang po mabayaran ang utang na loob, marami ng taong nagbayad ng utang na loob in terms of kung ano dyan, no? Kung pera, no? Pero yun nga, no? It doesn't mean na pag humiwalay ka sa Kalingap ay wala ka ng utang na loob, di ba? At mapuputol na rin yung pagiging magkapamilya ninyo. Ang nagtataka lang ako guys kasi after ni Kuya Bal na mag-live, na kay pwede nang hinog na, pwede nang humiwalay, ang dami na yun nga sabi ko, ang dami na nag-second demotion, ang dami na sumausaw, hanggang sa nag-announce si Dodong Ruel na hindi siya alis sa Kalingap. And after mag-announce si Dodong Ruel na hindi siya alis sa Kalingap, nag-live naman itong si Ate Edna at talagang pinupush na talaga, no? Pinupush na talaga na kailangan na ni Dodong Ruel na humiwalay. So dito napapaisip ako, sabi ko parang walang choice, parang hindi binigyan ng choice si Dodong Ruel na kaya mo na bang humiwalay? Ihiwalay ka na ba or magsistay ka pa sa Kalingap? Kundi parang walang ganon, no? Parang isa siyang bata na pinalayas ng magulang sa loob ng pamamahay. 'Di ba? Kasi parang wala siyang choice, talagang pinupush talaga siya na okay, hinog ka na, pwede ka nang umalis, pwede ka nang bumitaw. Nagtataka lang ako guys, no? Kasi despite doon sa pag-announce si Dodong Ruel na hindi ako alis sa Kalingap kasi tumatanaw ako ng utang na loob at dito kami nakilala ni Langga Rachel, na supposed to be matuwa yung mga supporters ng Kalingap na dapat i-praise pa nila, no? Na ay, salamat Dodong Ruel kasi mas pinili mo yung Kalingap, no, na kahit na nakita namin na sobrang tibay na ng pundasyon ng Rochelle community at kayang-kaya mo nang mamuno, diyan sa community na yan, mas pinili mo ang Kalingap. Di ba dapat matuwa kayo? Di ba dapat
bigyan nyo pa ng ano si Dodong Ruel, bigyan nyo pa ng pagpugay kasi parang give up niya. Imagine guys, no? Parang give up niya yung mga tao, yung mga kasama niya, 'di ba? Kasi sa totoo lang guys, nung pag-ano si Dodong Ruel na hindi siya alis sa Kalingap at mas pinili niya Kalingap, ang dami pong na-disappoint sa mga supporters niya. No? Dami pong na-disappoint. Kaya, dapat yung mga taga-Kalingap matuwa kayo, di ba? Kasi mas pinili kayo ni Dodong Ruel. Pero bumaliktad yata guys, parang nagkaroon ng reverse psychology na imbes na matuwa kayo, mas lalo kayong na-trigger at mas lalo kayong nagalit na talagang pinupush nyo talaga si Dodong Ruel na aalis sa Kalingap. Parang hindi nyo binigyan ng pagkakataon si Dodong Ruel na mamili. As in talagang, di ba, pinupush nyo talaga. Parang lumalabas na ang kapal ni Dodong Ruel. Sinabihan pa siya ni Sangkay na parang ano yon, tuko, na the more na tinutulak, the more na kumakapit. Di ba? Nagtataka lang ako guys kung bakit kailangan ninyong itulak si Dodong Ruel na umalis sa Kalingap. Kasi unang-una, no? Maraming pabahay si Dodong Ruel, pero lahat po ng kanyang mga naging charity ay naka-credit po sa Kalingap. Nakita nyo naman kung magkaroon ng turnover ng pabahay, invited pa din naman po si Kuya Bal. Credit pa din naman po sa Kalingap. Yung mga charity ni Dodong Ruel, credit naman po sa Kalingap. 'Di ba? Hindi naman po niya sinosolo. 'Di ba? At lahat ng mga charity, credit naman po sa Kalingap. 'Di ba? Ano din 'yon? Mas accomplishment din po ng Kalingap 'yun. Kasi sa nakita natin, ang dami pong naging pabahay program ni Dodong Ruel. Ang dami po, very consistent po yung kanyang pagcha-charity. 'Di ba? So, lahat po yun naka-credit naman sa Kalingap. So, hindi ko alam kung bakit kailangan talaga siyang alisin. Ang tanong, hinog na nga ba talaga si Dodong Ruel at kailangan ng pitasin? Or threaten si Dodong Ruel sa Kalingap? Bakit? Consistent yung pagiging number 1 viewed Kalingap vloggers niya. Dalawa sila ni Langga Rachel. Consistent din po yung pagiging most chatted na charity vlogger din. 'Di ba? Threatened ba si Dodong Ruel kasi parang mas may tendency pa nga na aangat at aangat pa si Dodong Ruel. 'Di ba? So nagtataka ako kung ano ba talaga ang totoong rason. Kasi kung sa mga ginagawa, kung sa accomplishment ni Dodong Ruel, credit naman po 'yon sa Kalingap. Kasi nga si Dodong Ruel product ng Kalingap. Kung ano man yung maging achievement ni Dodong Ruel, credit naman po 'yon sa Kalingap. 'Di ba? Sabihin ninyo na hinog na, kailangan ng pitasin kasi baka ibon yung makinabang, uod yung makinabang. Ang tanong, kung tutuusin sa isang prutas, wala nang tamis si Dodong Ruel, wala nang katas, bakit? Ilang taon nang sinisipsip, no? Ilang taon nang tawag dito, pinakinabangan, no? Pinakinabangan na ng lahat-lahat. Ang malungkot pa sa nangyari ngayon, parang nawala yung mga taong inaasahan ni Dodong Ruel na magiging backbone niya sa laban na to. Na noon, 'di ba? Ang dami-daming nakasandal sa kanya, no, sa Rochelle community. Ang dami-daming nakinabang or nakikiray doon sa kasikatan ng Rochelle, which is si Dodong Ruel at si Langga Rachel. Pero ngayon sa laban na to, parang nawawala yung mga taong naging backbone niya, 'di ba? Kasi nga naman, as long as naandyan si Dodong Ruel sa Kalingap, you are under the rules of Kalingap, which is dapat yung sundin yan. So ngayon, yung mga taong naging backbone mo, syempre, 'di ba? Dito 'yan makikinig sa leader. 'Di ba? Mawawalan ka ng power, 'di ba? Mawawalan ka ng power kasi syempre mas pinili mo na maging under sa Kalingap.
'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na kung hihiwalay ka sa Kalingap eh talagang totally wala nang connection, 'di ba? Pwede naman na kahit tumiwalay ka sa Kalingap, if ever naman na kailangan mo siguro naman ng tulong, advice or any matters na related sa pagcha-charity, siguro naman no, bilang tito mo si Kuya Bal ay siguro naman masasabi nating one call away, no? So yan guys ang nangyari ngayon, no? Diyan mo makikita talaga na diyan mo talaga makikita guys kung sino talaga yung mga totoong supporters. Diyan mo talaga makikita kung sino yung totoong loyal sa'yo. Kasi in times na namumutik-tik ka ng bunga, 'di ba? O ang daming namimitas, no? Ang daming namimitas. O ngayon, dahil nakita nila na parang may posibilidad na wala na no na kumbaga wala nang nagkaroon na ng napitas na lahat, wala nang natirang bunga. Parang nawala na rin yung mga taong nakikipitas sa iyo, 'di ba? Nagets yung logic ko, guys. 'Di ba? Kasi sobrang kawawa si Dodong Ruel ngayon, no? Lugmok na lugmok, bus dito, bus doon, bus here, bus there, bus anywhere. You know, na parang nawala yung mga taong inaasahan niya na masasandalan niya or magiging karamay niya. Na, alam niyo yung guys, no? So, nagtataka lang talaga ako, no, na imbes na purihin ninyo kasi mas pinili ang Kalingap, mas lalo nyo itinutulak na parang kung isipin parang may personal kayong galit kay Dodong Ruel, no, na parang para siyang may sakit, no, para siyang may nakakahawang sakit na tinutulak nyo talaga sa pilit yung tinutulak, di ba? Kasi kung isipin, lahat naman ng credits naka naman sa inyo eh. Lahat naman ng accomplishment na naka-credit naman sa Kalingap. 'Di ba? Mas maganda ngayon, 'di ba? Mas maganda ngayon na tawag dito na mas marami si Dodong Ruel na project, mas maraming credit na ibibigay sa Kalingap. 'Di ba? Nasaan na yung no? Nasaan na yung tawag dito? Ano ba 'yan? Sabi ko, no, kay Dodong Ruel, kung totoo si Dodong Ruel, kayang-kaya mo maging leader sa community mo. Huwag mo sabihin hindi mo kaya kasi napatunayan mo na ng ilang taon, mahigit 1 taon, or magdadalawa na yata ang Rochelle. Napatunayan mo na at alam ko yung mga supporters at viewers diyan mag-agree sa akin. Napatunayan mo na kaya mo maging isang leader. Naipakita mo na yung kakayahan mo. Pinagkatiwalaan ka na nga ng mga sponsor kasi nakita nila na napaka-transparent mo as a leader. Nakita nila na consistent naman yung pag-extend mo ng tulong sa mga tao, di ba? Kaya mo. Hindi ko lang alam kung ano yung nag-hold back sa'yo para hindi ka bibitiw sa Kalingap, di ba? Ano nga sabi ni Sangkay? Para kang isang tuko. The more na tinutulak ka, the more na kumakapit ka. Di ba? Parang ang pangit pakinggan. No? Diyan mo makikita talaga na doon sa pananalita na para kang isang tuko. Na the more kang tinutulak, the more kang kumakapit. Lumalabas na para kang parang ikaw pa yung nakikisip-sip. Di ba? You are very matured and responsible enough, no, na mag-lead ng iyong community and tested and proven na yan. Nakita na yan ng mga sponsor at supporters mo. 'Di ba? And again, it doesn't mean na pag umalis ka sa Kalingap pinutol mo na rin yung pagiging magkapamilya ninyo at it doesn't mean na pag umalis ka sa Kalingap wala ka ng utang na loob, 'di ba? So, yan lang guys, no? Masakit lang, no, isipin na nung time na nakasagsagan mo, ang daming taong kumakapit sa'yo. Ngayon na napunta ka dito sa isang sitwasyon na ganito, parang nawala, no? Nawala na yung nawala na yung mga tao na inasahan mo, 'di ba? Na magiging backbone mo nga, 'di ba? So ayan, yung ibang mga supporters naging bashers na, 'di ba? Yung mga supporters nag-away-away na, nagkawatak-watak na. So
It's up to you, no? Yun, hintayin natin guys kasi meron pa, akala ko nga tapos na meron pa pala ang susunod na pag-uusap. 'Di ba? Nagtataka din ako sa dinami-dami na nagpapalipad sa Kalingap. Yung naging big deal sa kanila yung pagpalipad mo na sa tita mo kay Mighty Emmy, no? At yun talaga yung napansin nila at minasama nila. 'Di ba guys? So nakita mo talaga, nandiyan mo talaga nakita na may something wrong talaga, no? May something wrong. Meron talaga silang pinupush na talagang makakalis ka sa Kalingap. Pinapalayas ka, sinisipa ka, sinasabihan kang tuko, 'di ba? Hindi mo ba nare-realize 'yon? Kung ako, big challenge 'yon. Mas lalo kong papakita na sa kabila ng pag-apak-apak ninyo, ipakita kung kaya kong tumayo sa sarili kong paa. It's a big challenge 'yon, no? It's a big challenge 'yon sa iyo. But then, hindi naman natin makokontrol kung ano yung isip mo kasi wala naman tayo sa sitwasyon mo. Pero 'yun lang guys, ang malaking katanungan sa akin. Hinog na nga ba talaga si Dudong Ruel at kailangan ng pitasin or threat siya diyan sa Kalingap? 'Di ba? Kasi may posibilidad talaga na mas lalago pa si Dudong Ruel, 'di ba? And yung sabihin ninyong yung lumalabas kasi parang wala nang pakinabang kaya kailangan itapon na, ganun ba 'yon? 'Di ba? At saka no? Parang lahat na lang talaga pinagtutulakan, 'di ba? Syempre, 'di ba? Kung yung founder na mismo ang nagpapaalis at tumutulak sa iyo, di alangan naman yung mga ibang mga defender, yung mga reactors at mga members din sa Kalingap, hindi sasang-ayon sa founder. Or else, di, mapapatalsik din sila, di ba? Di ba? Or else, mapapatalsik din sila kung kakampi sila sa iyo. Ganyan lang yan, di ba? Kung saan yung benefits, doon tayo, di ba? Yun lang yan. Kaya, yun lang, good luck. Sana makapag-isip-isip ka, 'di ba? And trabaho lang, walang personalan. No, alam nyo kasi minsan guys, yung isabay mo yung personal sa trabaho, magiging komplikado talaga 'yan. 'Di ba? Isipin mo na lang na kung hiwalay ka ng community, ang intention mo naman is pagtulong sa mga taong nangangailangan. No, walang personalan. At saka nakita ko kasi talagang tinutulak ka talaga yan. Tinutulak ka talaga nila yan. As in, gusto na talaga ng mga tao dyan umalis ka. So as long as nakadikit ka dyan, na kahit tinutulak ka na, didikit ka pa rin dyan, walang katahimikan. No, walang katahimikan, hindi matatapos ang problema. 'Di ba? And the solution is, yun na lang siguro. No, ang makaalis ka talaga sa Kalingap. 'Di ba? So, ayan guys, no? Ang gulo, no? Ang gulo at saka kawawa si Dudong Ruel. Diyan mo talaga makikita na meron talagang gamitan na nangyayari, 'di ba? Pakinabang na tinatawag ba. So, ayan lang guys, no? Until next live, until next reaction ko guys, abangan natin kasi marami pang mangyayari, no? May ano pa 'yan, may if it's either na maayos or it's either na maging mas malala pa sa susunod pa na mangyayari. So, maraming salamat and ingat po kayo.